Magandang gabi po mga kasama, no. May ang mga bagay kasing ng mga malalim na hiwaga sa Bible ay hindi nararapat dito pag-usapan. Sapagkat ang mga bagay na mahalaga ay hindi nararapat na ipakain sa mga aso ang mahalagang mga bagay, no. So sa ganitong mga platform kasi na ganitong social media ay nararapat lang yung mga bagay na usapin ukol sa mga espiritual na isang bagay na simple lang, no, sapagkat kung ito yung malalim na mga hiwaga ang ating bubuksan ay makinig man sila ngunit hindi nila maunawaan. Para lang tayong isang isang alpa na tumutunog. Alam mo kapatid na Elipin, with regard sa sinasabi ni Raymart, kahit ang pinakasimpleng diwa sa Biblia, pag ang makikinig, hindi sumasampalataya, kahit pinakasimple, hindi mauunawaan. Kaya it is illogical to say na ang ipapangaral mo lang simple, yung mga malalalim hindi. Kahit naman ipangaral mo yung malalim, kung tupan ng Diyos yan, madaling mapipick up yun. Kasi halimbawa, sa mga simple mo dinadaan, ay yung mga simple, minsan passing by lang yan eh. Pero minsan, yung merong intellectual sense, nakakatch mo yung intellectual niya sa pamamagitan ng medyo malalalim na bagay na ipinauunawa mo sa Biblia, makakatch mo siya. Kaya, ang hindi tatanggap ng aral ng Diyos, mapayan malalim o pinakamababaw, yung mga hindi sumasampalataya. Lalo na yung lumalaban sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, pag yan nangaral, even the simplest thing, simplest wisdom na ipinangangaral na iglesia, pero kung ang makikinig laban sa iglesia, hindi yun pakikinggan. Bro, ganito lang, no. Ang kasi ang walang sino man na makalapit sa Ama kung hindi walang sino man makalapit sa Anak maliban na kung ito ilapit ng Ama sa Anak, di ba? So kahit ano pang paliwanag mo, kahit ano pang anyaya mo sa isang tao, kung hindi tinawag ng Panginoon, hindi ito mangyayari. Hindi ba? Tama naman yung kapatid na Raymart. Pero dapat mo maintindihan, paano ka ba inilalapit ng Ama sa Anak? Alam mo ba kung paano ang Ama inilalapit niya ang tao sa Anak? Alam mo kung paano? Oh, sige nga, paano? Hindi, ikaw, tinatanong kita paano. Alam mo? Hindi, tinatanong mo ako kung paano eh. Alam mo ba kung paano, sabi mo? Alam mo ba kung paano? Oh, ipaliwanag mo kung paano kasi Hindi, ikaw ang nagtanong. tinatanong nga kita, alam mo ba kung paano? Alam mo ba kung paano? Tinatanong kita. Oh. Ang paglapit kasi, ang Diyos kasi ang nakakaalam doon. Kung Hindi siya nga, oo. nararapat bang tawagin o hindi. Sabi nga sa Biblia, tama yung stand mo eh. Agree ako doon eh. Ang Ama, walang makakalapit kay Kristo liban ng ilapit ng Ama. Tama ka doon eh. Agree ako doon eh. Yun din ang stand namin eh. No? Pero, alam mo ba kung paano inilalapit ng Ama ang isang tao sa Anak? Alam mo ba kung paano? Ito kasi, kung ipagkaloob ng Ama na kanyang ilapit sa kanyang anak, ito yung mga magaganap, di ba? Oo nga. Walang taong nakakaalam kung nga, paano inilalapit ng Ama ang isang tao sa anak? Ikaw ba, inilapit ka ba ng Diyos sa anak? Ikaw ba? Ano paniwala mo sa pananampalataya mo sarili mo? Ikaw ba nailapit ng Ama sa anak? Ang tanong, ang isang tao ba na nakapasok sa loob ng bahay
Maikwento ba ang mga bagay na nasa loob ng bahay? Ang Kapag tanong ko, nalipin, ikaw nga magpaliwanag, baka hindi ako maintindihan nung Hindi, ano. hindi naman sa iniipit ka namin, wala kaming ganun, no, Raymart. Tinatanong ka lang naman ng kapatid na Bruno. Baka sakaling maibahagi mo. Sige bro, Ilipin. Kasi ang nire-reconcile, Igang Raymart, para magkasalubong kayo, is kasi meron kang inire-raise na punto na kumbaga parang kapag yung nasa loob, kahit anong effort mo na sabihin sa labas, kung hindi naman ilalapit ng ama, useless, di ba? Pero ang tinatanong nga sa'yo, kapatid, kung ikaw ba inilapit ka o nakalapit ka dun sa anak, or alam mo ba yung paglapit, yung paraan ng paglapit sa anak? Yun ang gustong itanong ni kapatid na Bruno, kasi dito naman sharing naman tayo, kapatid, kung halimbawa may sagot ka, hindi ka naman naming kumbaga walang makiri naman dun, basta para lang meron kayong palitan ba. Kasi kailangan kang mag-answer, kasi kung ang sagot mo, kaibigan, hiwalay doon sa tanong, wala tayong mare-reconcile. Sige, Raymart. kaya nga, ito nga tanong ko, ang tao ba na nakapasok sa loob ng bahay, Hindi po, meron pa po na Ganito lang. ibang tanong eh. intindihin nyo nga ito, no? Ang tao na nakapasok sa loob ng bahay, hindi ba niya maikwento ang mga bagay na nasa loob ng bahay? Hindi ba yung mga tao na hindi nakapasok, hindi niya alam kung anong nasa loob ng bahay? Kung ang tao nagsasalita ng mga bagay ukol sa spiritual at kanyang naunawaan at kanyang nakikita ang mga bagay na nasa loob ng bahay, paano niya maikwento kung hindi siya nakapasok? Sa mga tuwid, paano mo masasabi na hindi siya tinawag o inilapit sa anak kung siya nakapagsalita naman siya ng ukol sa mga bagay na espiritual? O nga, Walang sino man na makapagsaysay ng mga bagay ng kapatid na gano'n. Raymart, ang tinatanong ko, kapatid na Raymart, ginamit mo kasi yung talata. Yung nasa 6:44 yun At agree naman ako doon, wala akong tutol doon. Tama yung sinabi mo, agree ako doon. Sabi sa talata, walang taong makalalapit sa akin, liban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung sinasabi mo, agree ako doon. Para ka makalapit sa anak, dadalhin ka niya sa ama. Ang tanong ko sa iyo, kung yan, yung palang sistema, tinatanong ko sa iyo, papaano ka ba inilapit ng ama kay Kristo? Paano ba ang tao ay inilalapit ng ama kay Kristo? Alam mo ba ang sagot? Tinatanong ko. Kumbaga bro, sinasabi mo naman dyan na hindi lang basta inilapit. May proseso kung paano inilapit. O kasi, walang taong makalalapit sa akin, di ba nang ang ama maglapit sa akin? Di hindi ka talaga makakalapit kay Kristo, kapatid na Maxi. Ang way para malapitan mo si Kristo, ang ama ang maglalapit sa iyo. Papaano ka bang inilapit ng ama kay Kristo? Ayun po bro, Raymart. Inakbayan ka ba ng ama? Tapos dinala ka, sinabayan ka, tapos hanggang sa makatabi mo yung anak at saka ka inilapit na ganun ba? Yun ang tinatanong ko kapatid na Raymart. Kasi ginamit niya yung talata. So, I am expecting na alam niya yung kahulugan at mga Ano po ba pinagawa niya? Yun kasi pong mga ganyang... Saglit lang sa dyan. Saglit lang po. Ito kasing, tanong, isang mga bagay na parang tawag nito, mga literal na mga bagay, mga tanong Hindi mo naunawaan yung ibig kong sabihin ukol sa spiritual Paano maunawaan ang isang bagay kung walang nagpapaunawa sa kanya? Ibig sabihin, paano makaunawa ng spiritual ng mga bagay ang isang tao kung hindi siya inilapit ng ama sa anak? Hindi mo ba alam na si Kristo ang karunungan
Kung ang isang tao kung may karunungan ukol sa spiritual, mas lalong-lalo na kung malalim ng mga bagay, hindi ba siya inilapit ng Ama? Oo, kapatid na Raymart, pero hindi mo kailanman sinasagot ang tanong ko eh. Sige nga. Wala naman Sabi mo, tayong kung- problema sa... Ang sabi mo, inilapit ba ako ng Ama? Kung sabihin ko sa'yo, inilapit ako. Oh, paano? Ang ibig mong... Magbigay ka lang, bro Raymart, ng halimbawa kung paano ba. Hindi, inilapit ka kamo ng ama sa anak. Adi tanggapin ko, for the sake of argument, sige, inilapit ka. Paano kang inilapit? Hindi ba, brother? Hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi nakasulat sa banal na kasulatan? Hindi Walang- ko ganito, maiintindihan yun kahit kailan hindi ko maiintindihan, kapatid na Raymart, kung wala kang ibibigay na sagot. Hindi Kaya ko nga, yun maiintindihan kung Yun hindi ang ka ang sagot magbibigay ng ko, sagot. di ba? Walang makaka, di ba yung sinasabi? Walang makakaunawa. Teka muna. Walang makakaunawa. Paano mong naunawaan na inilapit ka pala ng ama sa anak kung wala pang makakaunawa? Ganito walang masama na wala sa masama na makakaunawa, di ba? Ibig mo ba sabihin kaya hindi ko maunawaan, masama ako? Hindi. Pagdating sa espiritu ng mga bagay, Hindi, yung mga tanong ko nga yung mga sa'yo. taong mga liko kasi Ikaw ba kapatid kanilang na Raymart, naunawaan mo yun? nakataklob, Naunawaan mo yun? nakatakip, nakasara Oo ang nga, kanilang paningin. Kapatid na Raymart, naunawaan mo ba yung talata? Naunawaan mo ba yung talata? Sa 6:44 ng Juan. Naunawaan mo ba? Ang nakukuha ko lang na bro Bruno kay Raymart na sustansya kasi ang kumbaga nagkaroon na lang siya bigla ng kaalaman sa mga Biblia. Yun na yung paraan na yun na kumbaga yung nalaman, nilapit na siya ng Ama. Yun na ata yun eh. Parang ganun na ata yun para sa kanya. Hindi ganun ang punto eh. Dapat mo maintindihan, kapatid na Maxi, bago mo i-claim na ikaw ay na kay Kristo, kung nananampalataya ka na merong sinasabi na hindi makalalapit ang sino man kay Kristo kung di ilapit siya ng Ama. Kung sinasabi mong kay Kristo ka, hindi maiaalis na inilapit ka kasi yun ang sinasabi. Kaya bago mo i-claim, dapat alam mo kung paano ka inilapit. Halimbawa, magbibigay ako, kapatid na Maxi. Ako halimbawa, inilapit mo ako kay kapatid na Elipin. No? Paano mo ako inilapit? Isinakay mo ako sa trolley. Dinarag mo ako doon, tinulak mo ako papalapit kay Elipin. O kaya naman, sinakay mo ako sa bike, idinarag mo ako mga paraan ng paglapit. O kaya naman, inakbayan mo ko, nakasama tayo naglakad, inilapit mo ako kay kapatid na Elipin. Mga kaparaanan kung paano inilapit. Ngayon, kung ang claim mo lang, Nako, bro. ka ng Ama kay Kristo. Napakaliteral naman masyado yung mo, yung mga unawa mo sa Bible. Sandali, kapatid na Raymart, Kung ganun pang unawa nyo, kayo ba, ang tanong ko sa'yo, kayo ba inilapit kay Kristo? Kapatid na Maxi, paano muna? Kapatid na Raymart, hindi naman tayo nagdi-discuss tayo ng Hindi lang may mga kaparaanan, kapatid na Maxi, ng paglapit kung paano ka inilalapit. No? So, kapag ka ang claim mo, inilapit ka ng Ama kay Kristo, dapat alam mo yung paraan kung paano ka nailapit. Kasi kung ang claim mo lang inilapit ka, hindi mo maipaliwanag kung paano ka nailapit, questionable yun, kapatid na Maxi. Diba? Questionable. O baka naman claim mo lang yan, kaya hindi mo masagot kung paano ka nailapit kasi ikaw mismo, you are only pretending na nakalapit ka kay Kristo. You are only pretending, pero hindi ka talaga dinala ng Diyos kay Kristo. Ngayon, ano ko nga sa'yo, ibalik ko nga sa'yo ang tanong, ikaw ba nailapit ka ba kay Kristo? Kung Patunayan mo ngayon. Kung tatanggapin mo, kapatid na Raymart, na hindi mo alam ang sagot, papaliwanag natin, lalatag natin.
Hindi, ang ano ko nga, sige nga, Hindi. inilapit ka ba? 100% ako ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ka nilapit. Ay, hindi, kung ikaw nga ang nilapit, kanina pa nga kita tinatanong. Kung ikaw ang inilapit, paano? Tinatanong kita, ayaw mo naman ako Ay, di, sagutin. paano mo na, bro, baka nandun yung sagot, malalaman natin. Sabi niya, hindi daw tayo nilapit. So, nandun yung sagot, Hindi. hindi, bro. Hindi yun. Bali, Hindi yun. Hayaan natin siya mag-ano, kapatid na Max. Huwag tayo magbigay ng ating paunang iniisip kung ano ang gusto niya sabihin. Sa kanya dapat bibig lumabas kung ano yung paliwanag niya. Hindi tayo magbibigay ng sarili nating pakahulugan sa sinasabi niya. hindi, Kung sinabi niya kasi tinatanggap niya ano, kapag ni Raymar, Sinagot na nga kita na inilapit na ako eh. kung tapos tinatanggap ngayon- ni kapatid na Raymart na hindi niya alam ang sagot kung paano siya inilapit ng ama, papaliwanag natin ngayon kung paano ba inilalapit ng ama ang isang tao sa anak. O, sige nga. Paliwanag natin yun. O, sige nga. Sabihin ko na hindi ko alam. O, sige nga. Paliwanag sige. ko nga. Okay, so aminado naman si kapatid na Raymart, hindi niya alam. Sige nga. Paliwanag natin, basahin uli natin kapatid na Maxi ang 6:44. Ito, ano na lang ito, sharing muna tayo siguro mga 15 minutes Bible discussion tayo, Bible sharing tayo para sa tagapakinig, ano. sige, sige. Ang ating Walang pag-uusap, ito, yung topic natin. Sige nga, dadalhin mo yung ano dadalhin mo yung Ang topic natin na nare-resolve. dala-dala mo yung bandila ng Papaano? MCGI yung unawa nyo. Papaano ang isang tao ay inilalapit ng Ama kay Kristo. Yun ang ating paksang pag-uusapan, no? Papaano na ang tao inilalapit ng Ama kay Kristo. Yun ang topic natin. No? Sige. Basahin natin. Start na tayo. Mga kaibigan, pasensya na muna. Sharing tayo ha. Wala munang bat-in, wala munang ano. Para yung nakikinig medyo Sige na, ang dami po ang ligoy-ligoy. Hindi, kapatid na Raymart, unang-una platform namin to. Kaya we have all that time to consume this platform. Ano. Konting hinahon para maayos ang usapan. Sige, kapatid na Bruno. Ang salita ng Diyos, hindi yan up into a hurry. Mas masarap na ang salita ng Diyos kinakatas, tinitingnan ang bawat detalye ng talata para malaman yung talagang kumbaga sa orange, kinakatas mo ng makatas para makuha mo yung buong sustansya eh. Kapatid na Maxi, no? Kaya, umpisahan natin ang ating sharing. Basahin muna natin yung ating basement na talata sa 6:44, kapatid na Max. Juan, 6:44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. No? So, ang way para makalapit kay Kristo, dadalhin ng Ama yung isang tao sa kanya. No? Papaano ba dinadala ng Ama ang isang tao kay Kristo? Paano ba inilalapit ng Ama ang isang tao kay Kristo? Basahin natin ang 1:9 ng unang Korinto. 1:9 ng unang Korinto. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Yun yung Ama. Kapatid na Maxi. Sa pamamagitan niya, tinawag kayo. Di ang tao, una wala muna sa Diyos, Hindi muna siya sa Diyos kasi nasa sanlibutan siya. Ang gagawin ng Ama doon sa tao na yon, tatawagin ng Ama. Parang Maxi. Ayan, tinawag.
di tinawag kita, Maxi, lalapit ka ngayon sa akin. Di ba? Tinawag kita eh, lalapit ka ngayon sa akin. Ang tao tatawagin ng Diyos. Maxi, ang tinawag ng Diyos. Ikaw ngayon na nag-comply sa tawag ng Diyos, lalapit ka sa Diyos. Di ba? At pagka ngayon, paglapit mo sa Diyos, kapatid na Maxi, ang gagawin naman ng Diyos, ipapakisama ka sa kanyang anak. O, di ba yung word na pag ipapakisama ka, dinadala ka? Yun nga yun eh. Di ba? Kaya, pag tinawag ka ng Diyos, paglapit mo sa Diyos, ipapakisama ka doon sa anak. Pag ipinakisama ka sa anak, makakalapit ka na ba sa anak, kapatid na Maxi, o hindi? Makakalapit na po. Eh, ipinakisama ka na nga eh. Eh, di malapit ka. So, paano na ang Diyos inilalapit niya ang isang tao sa kanyang anak? Tinatawag yun ng Diyos. Basahin uli natin ang 1:9 ng unang Korinto. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ayan no? Tuloy. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo. So, ang paraan na ginagawa ng Diyos para ang isang tao mailapit niya sa kanyang anak, tinatawag niya. Ngayon, kung tinatawag ng Diyos ang isang tao para mailapit niya sa kanyang anak, ano ba ibig sabihin nung tinatawag niya? Paano niyang tinawag? Nakarinig ka ba, kapatid na Maxi, ng Maxi, halika dito? Nakarinig ka ba ng ganong audio? Hindi. Paano ang Diyos ay tumatawag para ikaw ay lumapit sa Kanya para maipakisama ka naman sa anak? Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:14. 14. Ito ang ating mababasa. Wait lang. 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun naman pala, kapatid na Maxi. Sa kalagayang ito'y tinawag kayo. Eh ano ang ginawa ng Diyos na pantawag? Sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. So ang ipinangtatawag pala, ebanghelyo. Na pagka yung ebanghelyo, narinig mo, pagtawag ng Diyos sa iyo yun, kapatid na Maxi. Kaya nga sinasabi natin, kapatid na Maxi, no? Para mo malalaman na ang isang tao tinatawag na ng Diyos, pagka naririnig niya na ang ebanghelyo at nauunawaan niya ang ebanghelyo at meron na siyang galak na nararamdaman pagka naririnig niya ang ebanghelyo, pagtawag na ng Diyos yun. Ngayon, pagka Yun nga eh, yun naman pala eh. Teka, kapatid na eh. Hold on. Hindi naman lahat na nakarinig ng ebanghelyo eh tinatawag eh. Teka. Mahimik ka muna. Ngayon, di tinatawag pala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya pag narinig mo ang ebanghelyo, ipakikisama ka ngayon ng Ama kay Kristo. Paano ka rin ipinakisama ng Ama sa anak? Diba? Paano ka naipakisama ng Ama sa anak? Sa pamamagitan ng pagtawag niya using the ebanghelyo. Paano ka naipakisama? Diba? 1
16:17 ng Roma. Roma, ito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. O, papaano naman na ipinakikisama ka kay Kristo? Sa pamamagitan ng ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos. No? Ang sabi doon, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. No? Yung palang ebanghelyo, that is the representation ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ba ang kapangyarihan ng Diyos? 1:24 ng unang Korinto. 1:4. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. O, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. O, ngayon, pagdugtong-dugtongin natin, kapatid na Maxi, tinawag ng Diyos ang tao para ipakisama sa kanyang anak. Paano tinatawag ng Diyos ang isang tao? Sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ngayon, pagka ngayon natawag ka sa ebanghelyo, edi yung ebanghelyo ngayon ang magiging tools mo para ka maging kay Kristo. 'Di ba? Kaya kung tinawag ka sa pamamagitan ng ebanghelyo at yung ebanghelyo ngayon ang naging tools mo para ka maglingkod sa Diyos, yung ebanghelyo yun ang kapangyarihan ng Diyos, si Kristo yun Nailapit ka ba kay Kristo o hindi? Nailapit ko. Di may katunayan tayo na yung itinawag ng Diyos, ipinakisama sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Papaano? Tinawag ka sa ebanghelyo, pinalakad ka sa ebanghelyo, yung ebanghelyong nilalakaran mo ngayon, representante yun ng kapangyarihan ng Diyos na si Kristo, kaya na kay Kristo ka na. Di nailapit ka nga kay Kristo. At anong katunayan? Anong katunayan? Ipinakisama ka kay Kristo. Paano kang ipinakisama kay Kristo? Paano kang ipinakisama? Ano ang pakikisama mo kay Kristo kaya sinasabi kang nagkaroon ka ng pakikisama? Ano yung binding factor ninyo? Colosas 2:6. Colosas 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kung paano nyo nga inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Bakit? Yung pagtawag ng Diyos na ang gamit ebanghelyo, yun nga ang tatanggapin mo, si Kristo nga yung ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos Ngayon, pag tinanggap mo si Kristo, lalakad ka sa Kanya, di magkasama na kayo. Lalakad ka kay Kristo, di yun ang binding factor ng pakikisama mo kay Kristo. Yung paglakad mo kay Kristo. No? Kaya, ang Ama, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya, tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Paano kang ipinakisama? Tinawag ka sa pamamagitan ng ebanghelyo. At yung ebanghelyo na tinanggap mo, nilakaran mo, which represent Christ, yun naman ang nagpapatunay ng pakikisama mo kay Kristo. Ngayon, May tanong ako. Ngayon, kung ang isang tao, kapatid na Elipin, tinawag ng Diyos, inilapit kay Kristo, no? Saan yun napunta? Ipinakisama kay Kristo. Tinawag para maipakisama kay Kristo. Yung mga tinatawag, nasaan ba yun? Basahin natin muna uli ang 1
9 ng unang Korinto, 1:2. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na kaating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ayun pala kapatid na Maxi, yung palang tinatawag ng Diyos na ipinakikisama sa kanyang anak, yung mga tao na yun na ipinakisama sa anak na mga tinawag, nasa iglesia ng Diyos pala yun. Sa iglesia ng Diyos yun inilalagay, hindi yun sa iglesia ni Cristo ni Manalo. Hindi rin sa Naintindihan bayan, mo, hindi rin sa bayan ng Diyos. Ay hindi, yung iglesia ng Diyos, bayan din ng Diyos yun. Ayun. No? Pero hindi ang pangalan ng iglesia bayan ng Diyos. Ang pangalan talaga ng iglesia ng Diyos. Yung bayan, yung iglesia ng Diyos, bayan ng Diyos 'yon. Pero hindi ang pangalan ng bayan ng Diyos ng bayan ng Diyos bayan ng Diyos. Ang pangalan nun, iglesia ng Diyos. Hindi rin iglesia ni Cristo ni Manalo. Intindihan mo? Opo. Oh, ngayon, ano ang katunayan na yung mga tinawag na ipinakisama, kasi sabi diyan sa talata, tingnan mong maigi. Sa Ang iglesia gulo mo ng Ang gulo mo, bro eh. Sa Sabi mo, iglesia ng ang Diyos. bayan ng Diyos, hindi iglesia ng Diyos. Ay, tahimik ka muna, kapatid na Rimat, ano? Sabi sa talata, sa 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Di, yung palang pinapaging banal kay Kristo Jesus, yun nga yung mga tinawag na ipinakisama kay Kristo. Di ba ganun yun, kapatid na Maxi? Yes. Kasi paano naman ang isang tao mapapaging banal kay Kristo Jesus kung hiwalay sila kay Kristo? Pag hiwalay ka kasi kay Kristo, hindi ka mababanal. Wala ka namang magagawang kabanalan 15:5 ng Juan. 15 ng Juan. Ito ang ating mababasa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kapag kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung wala kang magagawa, di hindi ka mababanal. Kaya para mabanal ka, dapat na kay Kristo ka. Maipakisama ka kay Kristo para meron kang magawa. Para sa paggawa mo, maging banal ka. Sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, di yun yung mga tinawag na ipinakisama kay Kristo. Bro, tanong ko nga sa'yo, ikaw ba nandyan ka kay Kristo? Teka muna. Ubusin mo na yung Bible Hold on lang, kapatid na Remat. Cool ka lang. Okay, accept tayo ng mga tanong mamaya. No, Okay, malapit na ito mailata. Malapit chill ka lang. na. Chill ka lang. Ngayon, sa Kayo iglesia kayo ng Diyos pero hindi kayo, iglesia ng hindi nyo naunawaan kapatid na Remat, mamaya na. Nawawala yung alam mo, gaya niyan, nasa nawawala yung lahat bang nakarinig ng ebanghelyo tinawag ng Diyos. Kulang. Kasi nai-interrupt tayo kapatid na nasa momentum ako ng mga talata ng Biblia. Yung mga nakikinig, hindi naman ang concern nila yung sasabihin ni Raymart Alam ko yung mga nakikinig, ang concern nila. Hindi kasi lumalayo na tayo sa usapan Hindi ka mamaya ka na, mag-a-accept tayo ng tanong. Ini-interrupt mo ako Yung mga Ang nakikinig usapan sa iba kasi doon, kung ikaw ba ay nailapit. Iyan naman, gusto mo kasing dadalhin mo doon sa iglesia Pero ang tanong, saglit, Raymart.
Kasi may time ka naman mamaya. Hintayin lang natin siya matapos para lang hindi tayo magulo. Kasi may time ka mamaya. Inalaw mo naman na sinabi mo hindi mo alam para maipaliwanag namin. Kaya ngayon pinapaliwanag namin. Kasi kaganina ikaw yung pinaglalatag, hindi mo naman nailatag. So, siya ngayon ang maglalatag, then mamaya pwede kang mag-back-in. Hintayin lang natin siya, kaibigan. Sige, go ahead. Sige, tuloy. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhuli sa dulo. Ay, magkakaano naman tayo dyan. Huwag ka na magbatin para matapos na ako, kapatid na Remat, ha? And besides, kung tutuusin, wala kang karapatang magbatin, wala kang alam, inamin mo nga, tapos magbabatin ka. Alam mo, kapatid na Ilipin, setting aside muna, parang commercial. Walang karapatang magbatin, mag-cross question, mag-cross exam, ang sino mang hindi alam ang paliwanag doon sa puntong pinapaliwanag. Paano mo ako sasabihin mali ako, kapatid na Ilipin? Hindi mo nga alam kung paano ipaliwanag yung tinitindig mo. Di ba, kapatid na Ilipin? Kaya nga ilatag mo, tapos siguraduhin mo hindi ka mahuli sa dulo. That is a very simple logic. Paano mo kung pamamalian, kung ikaw hindi mo alam ipaliwanag at aminado ka na hindi mo alam yung paano Tuloy na po. Sige, tuloy po. Pinaalala ko lang sa iyo Pinaalala ko lang sa iyo. Ilatag mo maigi. Teka muna. Paano mo pamamalian ng isang bagay na ikaw hindi mo alam kung ano pala paliwanag doon? So doon lang, kapatid na Maxi. Sige. Teka muna. Doon lang, kapatid na Maxi, makikita mo, no? Kung sino yung walang karapatang magtanong. Tuloy na po. Kasi ako mamaya, huhulihin talaga kita mamaya. Teka muna. Bakit ngayon gusto mo ako ituloy? Teka muna. May pinapaliwanag ako Teka muna. Kapag ka ang isang tao, hindi niya alam ang paliwanag sa talata, o hindi niya alam kung ano ba ang paliwanag sa bagay na tinitindigan niya, walang karapatang magtanong yun, kapatid na Maxi. Kasi meron naman talaga sa Biblia na mga nagsasalita, merong itinitindig, pero pati yung tinitindig nila, hindi nga nila alam kung paano yun ipaliwanag Basahin natin yung nasa unang Timoteo, kapatid na Maxi. Yung buong tiwala. 1:7. 7. Na nagsisipag nasang maging mga guro ng kautusan. Bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Tiwalang-tiwala sila na pinatutunayan nila na sila inilapit ng Diyos ng Ama Pero pag itinanong mo, paano kayo inilapit, hindi masagot Pero siguraduhin nyo rin na kayo ay inilapit. Yan ba ngayon ang magtatanong sa isang nagpapaliwanag na alam kung paanong nailapit ang isang tao sa Diyos? Yan ba ngayon ang magtatanong? Wala kang karapatang magtanong yun. No? Hindi nga nila natatalastas, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Sabi pero hindi nila natatalastas sinasabi nila. Kaya nga pag tinanong mo, hindi makasagot ng diretso Salamat sa talata na yan. Diba? Baka mamaya mapasayo yung mapunta yan. Kaya yung mga hindi alam kung paano ipaliwanag yung kanilang sariling stand, walang karapatang magtanong yun. Paano mo pamamalian ang isang nagpapaliwanag kung ikaw wala kang alam na katuwiran doon sa bagay na itinitindig? Diba? Ngayon, balik tayo. Hindi pa po kami dito. Balik tayo. Sige, balik tayo. Nandoon tayo ngayon sa Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 1:2. Balikan natin. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sa Iglesia ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, di yung palang mga tinawag, pinapaging banal kay Kristo Jesus, tinawag yon sa Iglesia ng Diyos. Hindi sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ngayon, anong katunayan?
na yung mga tinawag na yon pinapaging banal kay Kristo Jesus, talagang naipakisama yon kay Kristo. Anong katunayan? Ha? Anong katunayan na yung sinasabi sa unang Korinto na pinapaging banal kay Kristo Jesus? Anong katunayan na talagang naipakisama yon kay Kristo? Hebreo 2:11. Hebreo 2:11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya na nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ayun, apakalinaw kapatid na Maxi. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. Di nagkasama. Nagkasama ba kapatid na Maxi? Kasama bro? Uy, ang Yung mga... pinapaging banal tsaka naging banal na eh. Pinagsama na eh. Hindi lahat nagsasabi sa Yung nagpapaging banal at saka yung pinapaging banal, pawang isa, di nagkasama. Sino ba yung nagpapaging banal? At sino ba yung pinapaging banal? Yun nga yung nasa unang Korinto, mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Di yun yung mga tinawag na ipinakisama kay Kristo. Diba? O yun ang mga pinapaging banal. Kaya doon sa ating pinag-uusapan, no? Yung mga, balik tayo. Paano inilalapit ng Diyos ang isang tao sa anak? Tinatawag ng Diyos. Ipinakikisama sa anak. Paano tinatawag? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pagka tinawag ka sa pamamagitan ng Ebanghelyo, naipapakisama ka sa anak. Kasi yung Ebanghelyong ipinantawag sa iyo is the representation of Christ. Na pagka yung Ebanghelyo na yon, sinampalatayanan mo kung paano nyo ngang tinanggap si Kristo Jesus, kung paano nyo ngang tinanggap ang Ebanghelyo, lalakad kayong gayon sa Kanya. No? At yung mga tinawag ngayon, nasaan yon? Nasa iglesia yon ng Diyos. Kung saan nahandoon din naman si Kristo. Basa tayo, 3:6 ng Hebreo. 3:6 ng Hebreo. Ito ang ating mababasa. Tatapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay ng Diyos. Di syempre, kung si Kristo, puno sa bahay, natural, yung mga pinapaging banal na handun din sa loob ng bahay. Ano ba talaga yung bahay? 3:15 ng unang Timoteo. 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos kung saan si Kristo ang puno. Diba? Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, doon nagpupuno si Kristo. Nahandoon din yung mga tinawag na pinapaging banal na ipinakisama kay Kristo. Ang talagang entity ng pinaglalagyan sa mga tinawag ay ang iglesia ng Diyos. Ngayon, tanong kapatid na Maxi, do we have a share of blessing? Do we have a share of blessing? Kasi, Yes, okay. ano yan eh, ang pinapaliwanag natin yung nasa Biblia. Paano tayo ngayon? Do we have a share of blessing? Ang ebanghelyo ba, ang pagtawag ba ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, tapos na? Hindi pa naman eh.
ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo hanggat may tao. Hanggat may pangangaralan, patuloy ang pagtawag ng Diyos. Ngayon sa panahon natin, do we have the same share of blessing? 3:6 ng Epeso. 3:6 na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ayun na ang mga hentil ay tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Ang mga hentil pala, meron ding the same share of blessing. Pwede rin palang maging kasangkap ng katawan. Pwede rin palang maging members of the same body. Sa papaanong paraan? Iba ba ang paraan? At may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. The same blessing Kung paanong yung unang iglesia tinawag, ipinakisama kay Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyo, tayo rin namang mga hentil ngayon, tinatawag din tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. At pagka yung ebanghelyo na ipinantawag sa atin sinampalatayanan natin, maipapakisama rin tayo kay Kristo. Magiging bahagi rin tayo ng katawan. Kaya, ano ang share of blessings nating mga hintil? Doon sa iglesyang naitayo ng una, dapat maging members tayo of the same body. Ano ba yung body na sinasabi roon? Colosas 1:18. Colosas 1:18. Ito ang ating magbabasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Na siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Di ang katawan ay yung iglesia. Si Kristo ang pang-ulo roon. Yung iglesia na yan, yan yung itinayo ni Kristo sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung sa Mateo, di ba? Yan yung naitayo. Ngayon, magtatayo pa ba tayo ng iba? Hindi. Ang gagawin natin, sasangkap na lang tayo dun sa naitayo na. Aanib na lang tayo ron. Sa paanong paraan? Ang mga hentil ay tagapagmana, mga kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan pa rin ng ebanghelyo. So, aanib na lang tayo sa iglesia ng Diyos. Ano ba tayo mga kapatid na Maxi? Ano ba tayo? Hentil. Hindi ba mga kaanib tayo sa iglesia ng Diyos? Makaanib. So, kung tayo mga kaanib sa iglesia ng Diyos, ibig sabihin hindi tayo nagtayo ng iglesia ng Diyos. Diba? Kasi mga kaanib tayo. So, hindi tayo yung nagtayo ng iglesia ng Diyos. Inaniban natin yung iglesia ng Diyos na naitayo na. Diba? Kaya, hindi ka na magtatayo ng sarili mong iglesia ngayon. Kaya ang gagawin mo na lang, maging partakers ka of the same body. Basahin nga natin sa English yun, kapatid na Maxi. Epeso 3:6. Peso 3:6 ng King James. Ito, ating mababasa. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. That the Gentiles should be fellow heirs. Ibig sabihin, kasamang tagapagmana. That the Gentiles should be fellow heirs, kasamang tagapagmana, saan? And of the same body. Hindi magtatayo ng ibang body. Ikaw, fellow heirs ka saan? Of the same body. Kaya tayo, MCGI, members tayo of that same body, which is the Church of God.
So, we are members of that church of God. O, kaya kung meron man sa panahong ito na talagang inline doon sa sinasabi ng Biblia na mga taong tinawag ng Diyos upang ipakisama sa kanyang anak, ang MCGI yon, mga kaibigan. Pumutok na ang butsin ninyo, pero MCGI yan, kapatid na Elipin. MCGI yan. Kasi ang MCGI, members of the same body. Ano? Yung kasi ang sinasabing paraan ng Biblia. No? Many will contest that statement, kapatid na Elipin. No? Pero matagal nang pinatunayan niya ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel at hanggang ngayon napapatunayan. Kung meron man tunay na iglesia ngayon na nakadikit doon, nakasanib doon sa iglesyang naitayo na yun ni Kristo, no? MCGI yun, mga kababayan. Tapos na. Ngayon, Tatanong ngayon, ako. hold on. Ngayon, yun ang aming ipinakikiusap ngayon, kapatid na Elipin, kapatid na Maxi, sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga kaibigan. Yun ang aming ipinakikiusap sa inyo. Ito, mga kaibigan namin, no, lalo na yung mga talagang nakikisama sa aming platform na ang ibig ay makapakinig ng ano. Hindi lang ito basta sinasabi namin. Kaya nga, kapatid na Elipin, for more, para sa mas higit pang mga katunayan na sila mismo ang makapagpakita, makakita, na it is indeed, MCGI is the true members of that the same body na sinasabi sa Biblia, no? Ipinag-aanyaya nga natin sa kanila na mapakinggan nila ang ating doktrina. Hindi ito kapatid na Elipin, itong live natin, hindi ito ang mass indoctrination. Baka mamaya mapagkamalian tayo, no? Hindi ito mass indoctrination. We are just sharing things na natutunan namin. Pero para sa mas ikaliliwanag ng inyong mga kaisipan kung ang aming bang sinasabi ay tunay o hindi, ang ipinag-aanyaya namin sa mga kaibigan namin ay yung doktrina. Gaya niyan, nagbukas tayo, kapatid na Elipin, ng mass indoctrination kanina. So bukas, second day, kayo mismo magpatunay sa sarili ninyo kung ang sinasabi ba namin tunay o hindi. Kung ang MCGI ba ang tunay na iglesyang members of that the same body na sinasabi sa Biblia. Ayan, mga kaibigan, ano? So, hindi dito ang pinakabasihan sa platform na ito para mapatunayan nyo na lubos. Pero yung aming sinasabi, nababasa naman yun sa Biblia. At yun naman ang na ituro. Pero sa mas kapakinabangan pa ng inyong mga pagsusuri, mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo sa aming mass indoctrination looben bukas dito. Sige, para doon sa mga kapatid na Elipin, back to you. Opo, so bago natin pagbigyan yung mga bisita natin, kasi ang isang point kapatid na Bruno, hindi kasi ma-establish ni Raymart yung gusto niyang patunayan kumbaga blurred. Sinasabi lang niya na ganito, ganon, pero kapag tinatanong na kasi siya kung paano ka ba, ano ba yung proseso para mailapit ka kay Kristo, no? Yun ang hindi niya ma-definite, no, yung detalye na yun. Kaya nangailangan na, kasi 'di ba sabi niya nga yung stand natin, ano ba yung detalye patungkol diyan. Kaya naman na i-share ng kapatid na Bruno yung about sa bagay na yan. So, hindi rin naman niya sinasabi, kasi kapatid na Bruno, sinasabi lang niya bayan ng Diyos siya kaanib, 'di ba? Hindi rin niya sinasabi kung sino yung pinaka-leader nila, no, yung mangangaral. Ayan. So, parang meron siyang tinatago doon sa kanyang Tsaka yung kanyang mga pahayag is blurred, kapatid na Bruno. Pero yan, at least maliwanag na yung punto na yan. Siguro mamaya Ano ba to? iakit ulit Sinabi natin niya, siya.
Hindi niya masumpungan yung sa MCGI. Tinawag Ay, pa yun, syempre. o ano. Siyempre, ano niya yun, brother, ano, siyempre, sa side